Subalit, totoong naniniwala ako na kayang-kaya ni Swan at pamilya tayo. Narito ako na nagdadala ng buong tapat na taus-pusong anyayahan ka, Swan, na manahin ang Sewell Group. Balimbing? Kung siya man ay totoong tapat, bakit hindi siya nagsalita kanina? Kung totoo ang sinabi mong tapat ka, bakit kailangan mo pang pangunahan ng pag-atake sa kumpanya ko? Alam ko, pinapahalagahan mo ang kakayahan ko sa trabaho dahil sobrang matapang ang pagkatao ko. Kaya ginusto mong mabangkarote kumpanya ko tapos pilitin ako sumali sa Sewell Group, tama ba? Swan, ang talas ng isip mo. Matalino ka. Pasensya na, ayaw kong sumali. May sarili akong kumpanya. Magaganda ang empleyado ko. Ayokong babayaan sila. Bukod dito, hindi ko ugali na magtrabaho para sa iba. Malapit nang mabangkarote ang kumpanya mo. Ang Sewell Group pinakamainam na lugar para sa'yo. Sure ka tatanggi? Ikaw mismo nagsabi malapit nang mabangkarote. Wala pa naman, di ba? Bukod dito, bago pumarito ngayon, labis na kinabahan. Pero di inaasahan pagkatapos ng usapan natin, tinitiyak ko na ang kumpanya ko ay di mababangkarote. Dahil wala ka nang masasabi pa, uuna na ako. Kailangan ko bumalik at isipin paano muling babangon ang kumpanya ko. Paalam. Hindi mo alam ang mabuti para sa'yo. Huwag mo akong sisihin kung bastos ako. Mga mayamang pamilya, manahin lang nila ang kumpanya ng kusa. Ganitong swerte, hindi naniniwala. Lintek? Panloloko ito. Siya nga. Alamin mo ang kinalalagyan mo. Ako ba sa puso mo ay isa lang laro ang walang halaga? Ipinadala ka ni Cedric, di ba? Paano ba ang pamilya Sewell bababa para kumita ng pera? Ang tiyan ko, sobrang sakit. Okay ka? Dalhin kita sa ospital. Tara. Ingat! Kaya pala ang pamilya Sewell may ikatlong binata pala. James, naaksidente siya ilang taon na kaya napilay ang paa niya. Malungkot siya hindi close sa pamilya Sewell. Paano turuan ng mayamang pamilyang anak? Bakit parang lahat naman ay hindi normal? Naligtas mo ko. Salamat. Okay lang, tumulong lang. Kung okay ka na, una na ako. Naku, tama nga. Buntis ka raw, sabi ng doktor. Alagaan mo sarili mo. Magpahinga ka ng mabuti. Huwag sabihin, hindi mo alam na buntis ka? Bakit ka umiiyak? Huwag umiyak. Hindi ba maganda magbuntis? Cedric, ba hindi ka pakakasalan? Tama siya. Dapat alam ko ang lugar ko. Hindi ako karapat-dapat sa kanya. Okay? Ka ba? Hindi kayo magjowa? Anong ibig mong sabihin hindi karapat-dapat? Teka muna. Sinasabi mo bang hindi pa kayo magjowa? Sekretarya niya ako. At ang kanyang kasintahan. Sekretarya at kasintahan. Binabayaran ka ba niya at nagbibigay ng benepisyo? Kung di ka pinababayaran o di nagbibigay benepisyo, paano ka maging sekretarya? Sabi ni Cedric, kapag nasa tabi niya ako, wala na akong kailangang gawin. Ibinigay niya ang titulo sekretarya. Si Cedric, hindi lang typical na CEO, kundi walang pusong kapitalista. Rhea, huwag mong isipin na kapag sinaktan mo sarili mo at pumunta sa ospital, aawaan kita. Mabuti pang itigil mo na ang mga nakakayang iniisip. Hindi ko ginawa. Wala akong sinabing pumunta ka. Ikaw? Sabi mo pa rin hindi. Alam mo nga ang ospital na ito pag-aari ng Sewell Group, sadya kang pumunta dito. Hindi ba gusto mo pumunta ako para hanapin ka? Nag-i-invest sa mga ospital. Negosyo ng pamilya Sewell talagang malawak. Pasensya na, ako nagdala sa kanya dito. Hindi ko alam itong ospital. Uulitin ko. Alam mo ang lugar mo. Pakinggan mo ako. Cedric, mula nang pumasok ka kanina, wala kang sinabing pag-aalala sa akin. Ano ba ako sa'yo? Hindi kaya. Bakit umaarte na naman sila? Boss, bakit hindi ka pa bumabalik? Gagawin mo bang iwan kami para manahin ang malaking yaman? Babalik lang ako sa kumpanya. Talagang ang mundo ay parang isang malaking teleserye. Mukhang hindi pa matatapos ang pag-arte nila sa lalong madaling panahon. Tumigil lang kayo sa pag-arte. Ito ang bayarin sa ospital. Tandaan, bayaran iyan.
Boss, pabalik ka ba talaga para manahin ang Sewell Group? Huwag po, boss. Hindi! Sino nagsabing gusto kong manahin ang Sewell Group? Pero iyon ang Sewell Group, isang sikat na malaking kumpanya sa Citadel. Boss, hindi ka ba natinag? Natinag? Baka konti. Wala nang libre sa mundo. Tiyak na si Master Sewell ay may masamang intensyon. Baka ang kumpanya natin mas mabilis pang mabankrupt. Dahil tumanggi ang boss sa Sewell Group, lalo nila tayong tatargetin. Hindi. Ayokong pumasok sa trabaho at ma-exploit ng walang pusong kapitalista. Boss, Wag po! Huwag magkagulo, huwag mag-alala. Habang nandito ako, hindi magbabankrupt ang kumpanya. Hindi ko kayo papahamak sa mundo ng trabaho. At magdusa. Ang nasa harap ninyo ngayon ay ang project brief para sa Skylar Group. Kung makuha natin ang proyekto, magkakaroon ng lifeline ng kumpanya natin. pero hindi pa tayo nakipagtulungan sa Skylar Group. Balita ko, ang boss ng kumpanyang ito, si Mr. Zachary May, kakaibang ugali. Ang kumpanyang ito ba talagang magiging okay? Dahil nga sa kakaibang ugali niya, kaya hindi siya nakipagtulungan sa atin at wala ring nakipagtulungan sa Sewell Group. Kaya, kung makipagtulungan tayo sa kanila, makakawala tayo sa sanksyon nila. Pwede nating mapapanatili trabaho natin. Tama. Sige, pag sumikapan natin, ipakita galing natin, tapusin na ang project brief. Kausap ko si Mr. Zachary, ukol sa pagtutulungan. Sige. Cedric, may proyekto ang Skylar Group. Ikaw na ang kumuha ng proyekto. Kausap kita. Dad, ano ang ibig mong sabihin kanina? Plano mo bang ibigay ang Sewell Group sa batang babae na yon? CEO ka ng Sewell Group. Magpakatanda ka. Ibobigay mo ng grupo sa iba. Ano silbi ko bilang CEO? Tungkol naman sa rason, sasabihin ko sa iyo mamaya. Ang tungkulin mo ngayon ay pumunta sa Skylar Group at agawin ang proyekto kay Swan. Si Swan? Tama. Ngayon, nakikipag-ugnayan sa kumpanyang ito. Kung pupunta ka at makapag-agaw ng proyekto mula sa kanya, Huwag mag-alala. Iwanan mo to sa akin. Maganda ang project brief. Nagpapakahirap ang lahat sa proyektong ito ngayon. Sabihin sa HR, ang sino mang lumahok sa proyektong ito, makakuha ng 3 araw na bayad na bakasyon. Kung magtatagumpay tayo sa pakikipagtulungan sa Skylar Group, sahuran ngayong buwan, dadoble. Sige, sasabihin ko na sa kanila ngayon. Ang proyekto, akma sa ating pangunahing negosyo. Hanggat walang mali, ang pagtutulungang ito, sigurado. Cedric, bakit siya nandito? Akala ko ang kumpanya niya ay walang negosyo sa Skylar Group. Swan, wala kang mapapala sa pagpunta mo ngayon. Sira ba ang ulo niya? Pumunta ako rito ngayon para makipag-usap kay Mr. Zachary ng Skylar Group tungkol sa pakikipagtulungan. Kung sayang pagpunta, hindi ko magdadasisa. Anong pagkataon? Ako rin. Pero mukhang walang dala ka. Wala kang dala project proposal. Anong pakikipagtulungan ang pag-uusapan? Sa anumang pakikipagtulungan na pag-usapan natin, walang magpapalit sa pamilyang Sewell at pipiliin na lang makipagtulungan sa maliit mong kumpanya. Idealista ka pala. Sige, mangarap ka na lang. Makikipag-usap kay Mr. Zachary tungkol sa partnership. Teka, opisina ni Mr. Zachary nandoon yata. Ang direksyon mo ay pabanyo yata. Gusto ko pumunta sa banyo. Ano masama doon? Basta masaya ka. Buisit, Swan. Sana makatrabaho kita. Kunwari ka masyado. Cedric, bawal manigarilyo sa loob. Hindi mo alam yon? Pasensya na, pero hindi bawal sa kumpanya namin. Sa'yo ba tong kumpanya? Bakit hindi mo na lang ipagbawal? Hindi mo ba nakikita? Iniiwasan ka ng lahat. Akala mo ikaw ang mapangkontrol na CEO mula sa TV show? Bakit mo tinatapon yan? Wala palang modo. Boss, uminom ka ng tubig. Salamat. Humingi ng resibo. Ipabayad sa finance. Boss, anong nangyari? Pumayag ba si Mr. Zachary makipagtulungan?